So, yung Marilaki, sinasabi, ginagawang race track to, General, every Sunday, sa Marcos Highway. Yes, sir. We'll check on this, sir. I think it's part of 4A. I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me. General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Kiusap lang po kami. Sanay naman po ng baka po yung Marilaki. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilaki Highway. Ang dami pong patay na meron na naman kahapon. Marilaki. Sa Rizal po. Opo. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay. Kasi kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po. Sako po ito ng Metro Manila, Kalahati at saka ng Region 4A. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Huh? Oh, ginagawang race track to, General? General? Every Sunday? So, yung Marilaki, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway? Yes, sir. We'll check on this, sir. I think it's part of 4A. Sunod kayo. Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me. General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya Marilaki, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama? Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, raider yung mga Ang dami pong namadamay, pati mga private vehicles. Bakit po? Anong quarter ng kalsada? Or then DPWH should be involved also here? Dapat po. So, meron ba taga DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron? From DPWH. Okay. DPWH, is there anything that you can do about this? Not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. I'm from the service, Your Honor. I'm not particular with but we're aware of what's happening in Marilaki. You're aware? Yes, Your Honor. Then what have you been doing about it? Top of my head, Your Honor, I'm sure that we installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll install dito, bakit tuloy-tuloy pa mga disgrasya? Ayon dito kay Mr. Lim. I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly. Racing. Yes, so therefore, trabaho ito ng PNP. So, General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mga dyan. Ginagawa palang racing track. So, aware po kayo dito, General, ng PNP. And then, bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang ito, lugar na ito, sir. I think, sir, the Police Regional Office 4 is aware on this. But we will direct them again to intensify their presence in that area. Okay. Sige, mamaya na yan. So, sir, I want this addressed in the next 5 days. Wala nito. Anong LGU ba isa ko po nito? Region 4A po. 4A. Sino pong LGU? Sino pong? Tanay po yung lugar. Tanay. Tanay Rizal. Opo, Tanay po. Ito po yung sino pong mayor dyan? Baras and Tanay. Sino pong mayor dyan? Sino bang mayor natin sa LG? Andito pa ba yung Tantuangco raw po yata si Mayor Tantuangco. Ito po yung Marikina Rizal Quezon Highway. DLG? Nasa yung DLG na rin. Sir, bigyan po kayo ng assignment. Bigyan ko kayo, sir, ng assignment. Siyempre, dapat may-involve lahat dito. Hindi lang yung DPWH, PNP. Dapat involved din yung LGU. So, take note po, sir. Pakiusapin niyo po yung LGU na nakakasakop nito kung sino yung mga mayors dito. Do something, magkaroon silang programa. Kasi, constituent din nila karamihan siguro na aksidente rito. Di ba? Yes po, Mr. Chair. With regard to that, we will inform the concerned LGUs po. Pwede ba, sir, padala niyo ako ng sulat after in 5 working days kung ano po yung ginawa niyo aksyon at pakikipag-ugnayan sa LGU at kung yung
ano niya, sa DLG, send me a letter. And of course, yung sulat na yun, dapat hindi galing sa iyo. Baka hindi ka paniwalaan. Siguro kay Secretary Abalos magagaling. Yes po, sir. We will talk with my principals po. O kung sino man yung acting secretary, whoever. Yes, sir. Apo, sir. Sige. Sino pang gusto mong salita? Wala nang gusto mong salita. Ngayon, mamaya yung sa ano Marina naman. Pinapatay na ano ng mga MMDA. Pagdating ng gabi, may mga stoplight na yung nag-warning. So nalilito yung mga pedestrian at nalilito yung mga kotse kung sino bang mauna. Yes, Mr. Chair. Ba't ganon? May part po yun ng ano namin, traffic management plan. If you, una yung ginagawa namin dyan, EDSA and sa may Katipunan, during rush hour, minamanual ho namin kasi hindi ho talaga kayang isustain yung kapag hindi namin dinoble tap, talagang nagkakabulbul po. So, we make sure that yung enforcers namin doon madami kapag dino-double tap during a particular period na rush hour sa gabi and sa ilang lugar during morning po. Ginagawa ho namin yan, dino-double tap, minamanual ho namin ang pag-operate, lalong-lalo na sa mga major intersections. Okay. Ito pa isa kanina observation. I forget kung sino may observation ito. May mga stoplight kayo na napakabilis na mag-red. May mga stoplight kayo na antagal, naka-green. Yes, Mr. In Chair. fact, ako mismo nakakaranas niyan. Malapit na ako, siguro 5 dipa na lang. And then, parating ko sa harap na 1 dipa na lang, biglang nag-red na naman. Nag-green lang for a few seconds. Ba't ganun? May ano ho kasi, may mga traffic light na kami na may mga kasama hong volume detector. So, tinitingnan ho niya lang haba ng buong stretch. Volume detector, so sa EDSA pa man din yun, nakalimutan ko lang papasok ng SM eh. Ang haba na namin, I'm telling you sir, kung volume detector ang pinag-usapan, so dapat nakita niyo yung volume niya ng kilometro ng haba, parang umabot ako ng 1 oras lamang makatawid lang ako ng SM. Dahil, siguro 1,100, 10 seconds na ata, ang green. May mga automated ho kami na mga Saan naman lang yung 10 seconds? Saan naman lang gawin yung mga 1 minute? Not 1 minute siguro, baka mga 2 minutes, 3 minutes. Ano bang standard? may program ho kasi yan kapag Ano bang standard talaga? Pag sa mga sa volume kasi automated po yan. pero sir, wag naman seconds. Ano seconds? I think mga 60 seconds ata, 1 minute. Yeah. It varies depending on the situation and depending on the volume, especially during rush hour, Mr. Ito lang sir, tansya nyo. Siguro kulang pa yung pagtansya nyo. Siguro dumadami sasakyan ngayon sa Pilipinas. So, magbabago. That's why may mga ginagawa ko namin yun, tinitake over ng mga enforcers namin during rush hour. Kaya po nag-orange, nagbi-blink lang siya. Yun po ang tinatawag namin na dino-double tap namin. Sabi sa yung sa ano, yung sa pag-heavy traffic Yes, Mr. na Chair. maiksi lang yung green. Pwede naman ho ano po yung program yan. Mag-ikot-ikot kayo sir, hanapin nyo ano. Yes, Mr. Chair. Noted po. Thank you very much. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatanungin ko sa, I think, DOT or LTFRB, paano ho ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag nyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peig po, Your Honor. Robert Peg. Yes, sir. Good morning, Senator Tulfo. Good morning, Senator Villa. Sa hanay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag-a-apply po ng prangkisa,
Ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po itong mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po, So may- 2017, forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses ang mga ang mga na-discuss siya. So ito yung mga converted ata, tama? patungkol po, Your Honor, po doon sa... Yes or no lang po. Yes or no lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito So- yung palagi na di-discuss. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa at pumapasok. Dati, So anong plano niyo po dito? dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa public transportation, Drive. Paano nyo nalaman? bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year and model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes o no lang po? Sa ngayon po, Yes o no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How do you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yon. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. Opo. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility. Sino po nagmo-monitor dito? Time po, Your Honor, ni... Meron bang strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? Yes, Your Honor. Meron naman po dahil yearly po may tinatawag po kaming confirmation of units kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito yung mga bago, mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod. Every single year, meron at meron na didiscussion na boss at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas, nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon? Ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng problema ito mga lumang bus nawawala ng brake? Siguro po, Your Honor, yung maintenance po, kahit po na yearly po may annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng LTO.
nagkakaroon pa rin po. So nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is not doing their job. Remember na nag-inspect ako? Kasama ata kayo nun, Attorney Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan, tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana Diba? Yan bang may inspection? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na, di pa siya yan. Yan yung dahilan. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pudpud ang gulong.